Nasa kabilang linya po natin para po pag-usapan ang mainit nga pong issue ng impeachment, yung kinahinatnan po niyan sa Senado. Nasa kabilang linya po, isa pong legal luminary at eksperto po sa batas. Of course, ang Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence, si Attorney Tranquil Salvador III. Magandang umaga po, Attorney Salvador. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Dean. Good morning. Morning Good po, morning, Dean. Drew. Good morning, John, at good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyo. Po. Nang unang katanungan, Dean, ano po ang ipinakita at aral na nakita natin dito sa katatapos pa lamang na desisyon ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara? Okay, let me address your yung katanungan mo sa pamagitan ng boto na ginawa nila. Siguro nasubaybayan ninyo yan. Medyo mahaba yan. That was for almost 7 hours starting at 3 o'clock in the afternoon. Ang kanilang balitaktakan. Pero isa lamang ang mensahe na ibinigay nung 19 na bumoto para i-archive ito. Ang sabi po nila dito na gusto nilang galangin ang desisyon ng Korte Suprema. While nire-recognize nila na meron itong pending na motion for reconsideration, dahil nga po't sinabi dun sa desisyon na ito ay executory, hindi lamang po ito penal, ito ay executory, ibig sabihin ito ay kailangang ipatupad. At sinabi rin sa desisyon na yon na itong wala silang jurisdiksyon mula sa simula. At dahil dito, kanilang kinapitan, kinatigan at nirespeto yung desisyon ng Korte Suprema. Yun po yung kanilang sinabi doon kung bakit nila kinapitan. Okay. Pangalawang tanong po, Dean Salvador, ito po bang desisyon nila bilang Senado o bilang isang impeachment court? Ito po ang kanilang desisyon bilang Senado. Yun. Kung alam nyo po, Correct. merong 3 senador kahapon, 2 or 3 senador na parang gusto nila, hindi, tayo muna ay maging isang impeachment court. Apo. Di ba? Naalala nyo? Tayo muna ay magbaro bilang mga hukom. Mag-road. At maalala nyo po, ilan doon ay hindi pa sumusumpa. Subalit, ang karamihan po, ang kanilang pananaw ay hindi naman nagsalita ng Korte Suprema at wala raw tayong jurisdiction mula sa simula, hindi po tayo tutuloy. Kaya hindi na sila umabot po doon. Kaya nagbotohan sila. Makikita nyo po 2 bagay yung pinagbotohan nila. Yung una nilang pinagbotohan, yung recommendation or yung motion ni Minority Floor Leader Soto, di ba? Sabi niya, maganda siguro i-table muna natin ito. Sabi niya, i-table muna natin ito, nagbotohan sila doon. Hindi po tumayo iyon. Matapos po ay ang pinagbotohan nila kung ito po ay i-archive. Na original, ang motion nito ni Senator Marcoleta was i-dismiss na. Subalit siya ay nahikayat na amyendahan ito para po mangyaring i-archive na lamang. Yun po yung pinagbotohan na merong 19 affirmative votes. Opo. Pangkatanungan, pasensya na po, with your indulgence, Dean Salvador. Kung wala po yung desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional, itong sinasabi nilang proseso, ganito rin po ba magiging resulta ng botohan ng mga senador? Assuming lang po na ganun. Yan ito po. Yung katanungan nyo pong yan, para tayong tumitingin sa isang bagay na hindi nangyari. So we're practically trying to anticipate. Ang tanong ninyo, papaano kung ito ay walang desisyon ang Korte Suprema? Di ba? Ibalik natin ang sarili natin na bandang June, bandang July, na wala pa, pending lamang yung kaso, at pending ang kaso at wala pang desisyon. Ang tanong dito is, sa aking bang pananaw, ay magiging ganyan ang boto. Sa aking pong pananaw na ilang beses ko na rin pong sinabi, ang aking mga nasabi ay ganito. Yung una, ay pwede nilang tingnan dahil natandaan ninyo meron na diyang motion before na i-dismiss. Bago sila sumumpa, yung mga bagong senador, pwede nilang pag-usapan yun. Busisiin at maaaring bumoto. Isang pagkakataon. Pangalawang pagkakataon could be, o maaaring pangyayari, ay magsumpa sila, mabuo ang impeachment court, muli at doon po nilang tatalakayin. As to the outcome po nito, kung susundin po natin, ito naman po ay pagbasa lamang, hindi naman necessarily na tama ang ating pagbasa. Kung susundin yung mga naging pangyayari dun sa usaping remand,
Hindi po ba? Hindi malayo na pag-usapan po muli yung dismissal sa aking pananaw. Pero po sa aking obserbasyon, naging mas matibay po ang kanilang pananaw dahil mayroong isang desisyon ng isang hukuman na pinakamataas na hukuman na kung saan ito po nakalagay sa saligang batas na sila ang may karapatan na mag-interpret ng batas dito sa ating bansa. Yung pong binabanggit na mukhang yung pagkaka-decide ng Korte Suprema sa issue na ito, parang magiging bulletproof din para sa kanila na mga maestrado na impeachable officials din. How will you comment on this din? Well, alam niyo, narinig ko na yan na sinabi nila na yung desisyon na yon was crafted, di ba? May iba, ganyan. To Parang that may extent. singingit daw na bago eh. Parang hindi po, maari pong magandang binanggit niyo yan. Pag-usapan po natin yon. Yung pong desisyon na yon, kung titingnan ninyo, ay tinalakay niya yung dalawang kaparaanan para sila po ay mag-impeach under Article 11, Section 3 ng ating Constitution. Ang isa po doon is yung nasa Section 2 na sinasabi, pag may nag-file ng verified complaint na nangyari dito sa pagkakataong ito po ay dapat ilagay sa order of business, 10 araw, at matapos po doon ay i-forward sa Committee on Justice. Pag titingnan po ninyo, yung mga unang alituntunin, makikita nyo po yan, 5, 6 na una, tapos 7, para doon po sa pangalawang bahagi. Tingnan po natin. Ang una doon, sinabi na kailangan, ang isa pong complaint ay dapat, merong ebidensya naman. Yun ang sinasabi nila. So, pangalawa, yun po ba ay bago? Sa amin pong abogado, itinuturo po sa batas at tinuturo po sa rules na kung ikay magfa-file ng complaint sa ngayon, ay dapat ay may kalakip na ebidensya. Hindi po lamang na magsasabi ka, tulad sasabihin ko, Drew, ganito ka. John, ganito ka. Yan po yung sinabi nila. Pangalawa, sinabi nila na dapat daw yung mga complaint at ebidensya ay supisyente para makapagsampa. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Palagi ko dito yung iba nagtatalo. Ibig ba sabihin, susuriin yan, parang prosecutor's office at dapat pipigilin na nila? Ang sinasabi po doon ay tingnan. Kasi po, pagdating niyan, ang iniiwasan dito sa aking pananaw, no? Ngayon, sasabihin natin, yan ba ay bago? Yan tanongin natin bago. Tandaan niyo po doon sa unang paraan na sinabi ko, yun ay forward sa Committee on Justice. Tama po? Sa alagay yun, sa committee. At doon po susuriin if it is sufficient in form and substance. So yun po yung prosesong yun. Hindi po nakalagay sa saligang batas yun dahil po sa buntot nito ng Section 3 sinabi that Congress should what? Formulate rules. Hindi po yung formulate ginamit doon. Akin po yun. Na consistent sa konstitusyon. Yun po yun. Doon sa impeachment na yun. So, yan po ay itutulak doon. Kung naalala ninyo, noon ang nagkaroon ng latest na ganyan, pagsusuri, was yung kay Chief Justice Sereno. Alala nyo? Karoon ng ang haba nun, di ba? Sa committee. Yun yung aspeto ng unang paraan. Kailangan may complaint, i-determine nila ayon ba ito sa form. Ito ba'y may verification? Lahat ba ng dapat kalakip nito ay nanduroon para tumayo itong isang kaso? In fact, sinabi nga ng Supreme Court dito sa decision, kung hindi yan verified, dapat dismiss yan, hindi kakagat yung hindi kakagat yung 1-year ban. Di ba? Sabi nila yun. So, nakalagay mo sa decision yun. Ngayon, yan po, kasama doon ay dapat bigyan ng kopya. Kasi po mag-hearing sila. Mandato po yan ng saligang batas. Magkakaroon po sila ng hearing, 60 days po yan, ang pinakamatagal, at matapos po noon, so aspetong yun, kailangan bigyan mo siya ng kopya para siya makapag-participate sa hearing. Hindi po ba? At malaman niya kung anong demanda sa kanya. Yun po ang essence ng due process. Sa aking pananaw po, ay nilatag lamang ng Supreme Court, without actually saying that, na yung unang 6, yun po yun. Matapos po niyan, anong mangyari? Ibabalik sa plenaryo, pagbobotohan. Yun po ang una. Right. Dito po tayo sa pangalawa. Di ba? Yung sinasabi nila, para lang mapaliwanag ko. Kasi nga po, again, with all due respect, marami akong pagkakataon narinig na wala yan. Kung talagang hahanapin nyo po yung wording na yan, hindi nyo po makikita.
Yung wordings na yun na nasa Supreme Court. Hindi nyo pa talaga makita. Pero po, tingnan natin yung pangalawang bahagi ng baga file, which is yung mismong fourth complaint. Di po ba? Anong nakalagay doon? Dito muna tayo sa alituntunin. Sabi nila na dahil ang may sole power to impeach ay ang Congress, Yes. yung 1/3 na yan, kailangan naman bigyan natin ng mga kopya. Ang lahat ng yan, at magkaroon sila ng pagkakataon na mabasa na kung ano ang nilalaman ng complaint. Ano ba ang nakalagay sa saligang batas? Ang nakalagay po sa saligang batas na ang verified complaint ay magiging articles of impeachment kung nakakuha ka ng botong 1/3. Di po ba? Ngayon, ang mangyayari po diyan, ayon po sa aking nakikita in the past, ang mangyayari diyan, ika-craft ng kaunti, i-adjust yun. Pero tandaan nyo po, verified yun eh. Walang pipirma. Ito po kasi ang alituntunin sa rules of court at ng batas na sinasabi, pag verified yan, iyong sinumpaan at iyong pinatotohanan na iyong nabasa at iyong naintindihan ang iyong pinipirmahan. Kaya nga po napakahigpit yan sa rules of court. Alam niyo po sa Rule 7 Section 4, sabi diyan, ang bine-verify lamang ay ang sinasabi ng rules at ang sinasabi ng batas na dapat i-verify. Alam niyo po ba kung bakit? Napakahigpit niyan. So ibig sabihin, yan ay sinabi mismo ng Constitution. Pag ikaw ay sumumpa, ay ganito yan. Tapos there is a willful assertion of falsehood. Hindi po biro yun. Ang tao ho ay pwedeng maidemanda. Kaya ho kami, pag pinaliliwanag namin sa aming mga kliyente kung bakit sila magbe-verify, hindi lang, sige, pirmahan nyo na lang yan. Hindi ho namin ginagawa yon. Sinasabi namin ito ay ba totoo? Kasi katungkulan namin yan. Opo. This should be subject to scrutiny. Tapos, alam niyo po ba na kung kayo ay nagsinungaling, alam niyo po may consequences yan. Yun po ang paliwanag po namin. Alright. Opo. Dean, ngayon pong nagpasya ang Senado habang wala pang desisyon ang Korte Suprema dun Sa sa MR. MR, dun sa motion for reconsideration na ifinail po ng Kamara. Ano pong magiging bearing po nito at binigyan pa ng 10 days ang kampo po ni VP Sara Duterte para po sagutin, sumagot doon po sa pinag-uutos po ng Korte Suprema. Ano pong possible po na maging consequences nito pag naglabas na po ng kasagutan ang Korte Suprema? Opo. Magandang katanungan yon at yan ay in-raise ng iba doon kahapon sa floor. Ang tanong nila, bakit hindi tayo maghintay-hintay ng kaunti? At dahil nagpasagot naman ang Korte Suprema ng 10 araw na non-extendable, magkomento ang kampo ni VP Sara. Naalala niyo po yon, di ba? Sinabi, magkomento. So sabi nila, mas maganda hintay-hintayin natin. Ngayon, subalit, makikita ninyo, doon sa mga kumatig doon sa desisyon ng Korte Suprema, para suportahan ang kanilang boto, ay sinasabi nila na nakalagay naman po talaga doon sa desisyon na sabi, ito'y executory. At nagpalabas ng ang office ng spokesperson ng mga updates sa kasong ito, inulit po doon na ito ay executory. Ano po bang ibig sabihin na executory sa lingwaheng legal? Ang ibig po sabihin yan na yan ay kailangang ipatupad. God. Ura-urada at kailangan po ngayong ipatupad. Forthwith? Hindi po forthwith yun. Executor ng yan. Executor. Executory. Kung kasi yung susunod na tanong. Kasi yung fourth read sa dismissal saka pag-archive, doon nila ginamit eh. Tama ba ako, Dean Salvador? Alam po yung... Yung fourth read, ginamit nila doon sa pag-archive eh. Hindi naman doon sa sasagawa ng paglilitis eh. Tama po ba ako, Dean? Yan opinion mo, John. Dean, tulungan mo naman ako dito, Dean. Pinaliliwanag ko nga. Alright. Kasi po, yun ang desisyon ng Korte Suprema, di po ba? Pero may MR. Wala pong apektado sa MR. Yan po ay remedyo na kinikilala sa ating rules of court. Sa ating civil procedure, sa internal rules ng Supreme Court, kinikilala, pwede ka mag-file ng MR. Subalit kakaiba po kasi itong kasong ito. Ang desisyong ito, dahil nakalagay po sa dispositive portion, executory. Ngayon, sabihin natin na, attorney, papaano kung at some later time, binaliktad. Sasabihin mo, okay lang yan kung sinabi nila, affirm, di ba? Papaano kung binaliktad nila? Ang mangyayari po dyan, kaya nila nilagay na ganun, i-archive. Pwede nilang bunutin muli
at buhayin. Gagawin Yun po ba yung ng Senado yon, sir? Gagawin ba ng Again, Senado yon? Ganito yon eh. Ganito po yun. Pakinggan nyo yung ni Senator Subiri. Kasi tulak sa amyenda niyan eh. Apo. Alam ko 7 hours yan. Kaya Apo. nga ako, alam ko 7 hours and alam ko po may mga kasi nung nagsimula pa lang ang alas 4, may mga nagme-message na sa akin. Sabi, attorney, ganito, gusto namin kayong Sabi ko, maganda, tapusin nyo yan. Maganda, pakinggan ninyo. Kasi po, mahirap yung ako maghahaka-haka. Kayo maghahaka-haka. Katulad po niyan, hindi ako magbabanggit ng isang balita na nakita ko. Kagabi na, ang boto, dahil malamang hindi nila nasundang mabuti, may isang nag-abstain. Di po ba? May isang nag-abstain. 1941. Nung simula lamang. 1905. Nung simula. Kasi may talakayan eh. Kaya 1905, may isa akong nag-abstain, may 4 na bumoto ng po. So, kaya ko po sinasabi na gano'n, balikan ninyo yung sinabi ni Senator Subiri. Kasi po, nagtalo ganito. Paliwanag ko sa parliamentary rules kasi. Kaya gusto nung minority floor leader, i-table. Kasi po pag tinable, parang pinospone lang yan, tinabi lang natin. Samantala. Tinabi lang natin yan. Therefore, immediately pag may nangyari, dinesisyon ng Supreme Court, for instance, ni-reconsider yun, madali mo ibalik sa kalendaryo. Yun kaya tinable. Sa Robert's Rule of Parliamentary Order, ganun ho yun. Madali kasi yun, kaya gusto lang table. Parang postpone, santabi nyo lang. Yung archive, hindi lang ito itinabi. Inilibing. Hindi naman inilibing. Yung parang archive, kasi po sa amin sa legal, no? Sa Nilagay sa library. Archive yun talagang tinabi. Itinabi. Kinahon. Nangyayari po yung archive na yan, wala kasing, ang definition yan, hindi nyo makikita sa Rules of Court. Nandun yan sa guidelines ng 2017 on continuous trial ng Korte Suprema for criminal case. Pag, for example, ang warrant of arrest ay hindi napapatupad, 6 na buwan na, isasantabi na itatabi. Hindi naman i-dismiss, itatabi. Ganun po yun. Kaya nakita nyo, nagtalo sila. Alam ko po, nakita ko rin yung mga sinasabi nyo. Parang naka-freeze, ganun. Hindi, ang sabi niya, it's dead. Alam mo yan? Diba? Sabi ng isang senador yan, dead. It's dead. It's dead. Yun din, nabasa ko sa diary rin. Mali yun. Opo. In that sense, that's a choice of word. Okay. Ang katotohanan, kasi pinag-usapan natin, archive ba o table, di ba? In a sense, may punto naman siya kasi hindi naman talaga matutuloy. Ngayon, ang tanong, matutuloy pa ba in the coming days? Hindi. Hihintayin yung outcome ng Supreme Court. Yan po. Kasi ngayon, kaya rin ako, makita nyo po, nag-iingat ako sa pagsasalita. Nag-iingat ako sa pagbibitaw ng isang word. Because yan po ay gagamiting soundbite. Tama ka. Kita tayo na naalala yung dead eh. Okay, kita nyo. Hindi gagamitin kang soundbite eh. She says she's dead. What does it? Hindi ka naman pagpapaliwanagin eh pag ginamit mo na yun eh. Ano sa dyaryo? Ganun nyo, wala ka. Alright. Okay. Tanong. For now, wala na. At 2026. 2026 na. Ayan po, ayan, maganda yung tanong mo. As i-paint natin ang scenario. Let's paint the scenario, no? Papaano kung una, hindi kagad inaksyonan ng Supreme Court, di ba? It took them a little bit of time, let's say 3 months, 4 months. Well, we just have to wait. Walang mangyayari until the time they resolve it. Kasi yun na ang naging posisyon, in-archive na ng 19 or ng mayorya ng Senado. Di po ba? Let us say, yung mga iba na sasabihin, merong iba kasi dyan, maaring hindi masaya, o let me say, frustrated, sabi na, di wag na lang. Ganon, may iba, di ba, may ibang tao ganon, may ibang tao extreme, di wag na lang. Doon na lang natin filean sa February 6 at nang wala ng ano yan. Di ba, ganon. So, yun po yung posibleng mangyari. Hintayin ninyo, o hintayin nyo yung February 6 ng 2026. At gawin na yung complaint ngayon para maisaayos yun. Pero siyempre kung kahit ako naman ay nasa panig ng mga gumagawa ng complainant o ako ang abogado doon, siyempre, tahimik ako kung ginagawa ko yun. Di ba? Tahimik ka. Kasi baka isipin ng iba, okay, give up na nila yung position nila sa Supreme Court. Ganun yun. Diba? So, lalo pat, merong mga sumusunod o sumusubaybay dun sa mga pangyayari at sa mga kanilang ginagawa. Alright. Yun po yun. Alright. So malinaw, hindi pa patay ang impeachment, Dean. Hindi pa. Archive. Archive lang, archive. Naghihingalo. Naghihingalo.
Hindi rin, mali rin. Pero ang maliwanag po, hindi siya gagalaw. Alright, yun ang Agad malinaw. po, until Alright. magdesisyon ang Korte Suprema. Kaya po siya ang tabi in archive. Naka-free. Naka-freeze. Alright. Sa akin na lang po. Yung freeze hindi ako Masyado maingat. Kukunin ko abogado si Dean. Alam nyo, sa amin kasi nga, sa aming sistema ng pagtuturo, accuracy. Alright. Yeah. Sige. Okay. Pero, Dean, last na lang on my part, unless kung may karagdagan pa si Kuyang John, sino po, although alam na po natin kung sino ang nakapuntos dito sa senaryo po na ito, of course, VP Sara, pero sino ho ba ang talo rito? Sino ho ba ang, sabihin natin, may dehado po sa kinahinatnan po ng botohan dyan po sa Senado? Alam mo, maganda yung tanong mo. Kasi maraming sagot na maibibigay dyan eh. Pag sinong talo, because the sovereignty resides in the people. Kailangan natin ng accountability. Kailangan natin ng accountability. Subalit po, bakit ito dinisisyonan ng Supreme Court? Nakatulad ng kaso ng Francisco, nakatulad ng kaso ng Gutierrez, ang kanilang pong tinalakay dito ay ang proseso at hindi ang sustansya ng complaint. Kaya makikita niyo po yan kung nabasa niyo po ang desisyon ng 97. Sa unang bahagi pa lamang sinasabi, we are not touching on the charges. Kasi po, wala silang power doon. Maliwanag yon because that is a political issue at yan po ay nasa Kongreso lamang. So dahil po noon ay binigyan na at nakilala na ang kanilang karapatan na busisiin ang isang proseso pagdating sa impeachment, kaya po nila ginawa yan. Darating naman po ako doon. So ngayon, sasagutin kita. Sasabihin mo, sino ba ang talagang sino ba ang magsasuffer dito? Una, titingnan natin, we are in a system of law and the rules. We are under the Constitution. Dahil dito, kailangan sundin natin ang batas at mga alituntunin. Ngayon, dahil dito, we respect the branches of government at dahil dito, magkakaroon tayo ng maayos na proseso. Yun po yun. Ngayon, dapat ba yung proseso ay laging nangingibabaw sa accountability? Di ba? Ganun yun eh. Yun po yung ang accountability po ay napaka-importante. Subalit po, kailangan, and I'm looking at it, hindi na po ako hindi na po yan generasyon natin, John Drew. Yun ang mga bata. We have to establish a system wherein makakapitan ng mga susunod na henerasyon sa atin. Na pag may ganito, hindi pa pwedeng walang proseso. Everyone will have to be accountable. A little of probably a little waiting will not necessarily mean that the accountability is dead. Di po ba? Kaunti. Yun po yung sinasabi ng Supreme Court dun eh. Pero parehong importante. Importante ang accountability dahil public office yan. Matagal na po tayo bilang mamamayan na nakita na accountability is very important. Nagsuffer na rin po tayo dahil dyan. Pero po, nakita rin natin na minsan ang proseso ay dapat ilatag para po wala na tayong pinag-uusapan na sinasabi natin, kaya naman kayo bumoto ganito. Alam niyo naman po yun, di ba? Hindi ko pa mamasukan yun. Kasi lahat po yun ay haka-haka at sabi. At unless sila ang magsasalita, ay ayokong pamasukan yun. Right. Yun po yun. Kahit nung nakarang impeachment, kasi ganito, ganyan, di na ganito. Well, let them speak. Nagsalita naman si Senator Marcoleta kung ano nangyari daw sa kanila sa babae. I think he has personal knowledge of that. Yun lang po. With that, Dean Salvador, dahil sa mga sinabi mo, isa lang ang sasabihin ko po, mahal na kita. Basta hindi, wala kang sacrifice, ha? Mahal na kita, boss. Pero hindi, hahabalahin ka pa namin sa mga susunod na araw, ha? Kasi hindi dito natatapos. Maraming mga katanungan, eh. Alam nyo, hindi. Hindi yan. Pagbukas nyo lang ng inyong mga online, andyan na. Opo. Opo. Alright. Salamat, John. Salamat din po. Salamat po, Dean. Opo. Salamat. Salamat, love. Thank you, sir. Thank you. Good morning. Ingat. Ingat po kayo. Salamat po. Alright. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si College of School of, Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence, Dean Tranquil Salvador III.